Ika-7 araw na mula nang magsimula ang zombie outbreak. Hating gabi na sa distrito ng Mapo, sa Seoul. Bumabalot ang dilim sa buong syudad. Sa loob ng isang munting bahay na mahina lang ang ilaw, nakatayo ang isang sundalo sa ilalim ng dilaw na bombilya, naguguluhan. Ano to, bulong niya, gulat. Lumabas sina Minsok at Dami at nakarating dito. Agad, itinutok ng mga sundalo ang kanilang baril sa dalawa. Sino kayo? Sigaw ng isa, litong-lito. Paano ng zombie ang buong lugar na to? Ano ba talaga kayo? At paano kayo nakarating dito ng buhay? Isang kalbong sundalo ang nagngalit ang ugat sa noo habang nakatitig ng masama. Gusto mo bang barilin ka muna bago ka magsalita? Bigla siyang napatigil sa kalagitnaan ng kanyang sinasabi. Hoy, anong nangyayari sa mukha mo? May kumislot na hinala sa kanyang isip. Nakasalamin si Mick, sunglasses, marahil para itago ang mga pulang mata. Ngunit iba ang iniisip ng kalbong sundalo. Wait, sikat ka ba o ano? Bakit ka naka-shades? Inis na tanong niya. Tahimik lang si Mick. Hindi sumagot. Lalong nainas ang sundalo. Sa sandaling iyon, may lumapit. Isang babae mula sa Team Tahoe. Ang kanyang code name, Black Widow, dating kapitan siya Hayari. Matikas siyang nakatayo, malamig ang tinig. Lumayas kayo. Lumapit siya kay Mino, mabibigat ang tunog ng kanyang bota. Wala nang lugar dito. Maghanap kayo ng iba. Lumapit pa siya, mas matalim ang tingin. Hindi mo ba narinig? Sabi ko, lumayas kayo. Bigla siyang napatigil. Nag-iba ang kanyang ekspresyon, mula sa galit patungo sa pagtataka habang nakatingin sa lalaki. Sa puntong iyon, kumilos si Mino. Dramatic, parang eksena sa pelikula. Iniabot niya ang kamay kay Dami. Ang anak ko, isang linggo ng palaboy sa mga kalsada, bigat ng tinig niya. May hika siya, at lumalala na. Tinitigan niya sila. Hindi niyo ba nakikita kung gaano siya nahihirapan? Nakikiusap ako. Tulungan niyo kaming mailigtas ang anak ko. Pumikit siya, ibinuhos ang lahat ng sakit at desperasyon sa kanyang pag-arte. Kung ayaw niyo kaming tulungan, siya na lang. Ang anak ko, kayo na bahala sa kanya, nakikiusap ako. Nanlaki ang mga mata ni Dami sa pagkagulat. Nanigas ang mukha ni si Hyari, kinagat ang labi, nanginginig ang panga. Maging ang kalbong sundalo, napabulong. Nababaliw na yata tong gagong to. Lumapit siya, oh, drama-drama ka pa. Akala mo madadaan mo sa awa si Captain. Ngunit laking gulat nila, gumana. Naluha si Hyari, bumalong ang luha sa kanyang mga mata, pati sipon ay tumulo. Mabilis siyang tumalikod at nagutos. Papasukin niyo sila, ngunit malamig pa rin ang kanyang tinig, hindi mabasa ang ekspresyon. Huwag kayong magkakamali, kailangan ko lang ng dagdag protection dito sa supermarket. Habang naglalakad palayo si Hyari, nakangiti ng bahagya si Minek. Hindi ka pa rin nagbabago, Captain, bulong niya. Si Captain Hyari, leader ng mga natirang sundalo sa distrito ng Mapo. Dating opisyal na matapang na nagtatanggol, malamig na parang ahas. Ngunit sa tuwing may nakikitang sakripisyo ng magulang, nagugulo ang kanyang loob. Biglang sumigaw si Dami. Dad! Galit na galit, pinagalitan siya. Ano yung ginawa mo kanina? Hindi yun ang napag-usapan natin. Agad niyang paliwanag. Hindi, Dami, hindi mo naiintindihan. Ngunit bago niya maipaliwanag, sumigaw ang isang sundalo. Kayong dalawa, sumunod kayo. Agad na bumalik si Dami sa pag-arte bilang may hika. Ngunit napagod ang sundalo. Tigilan mo yan. Inartihan pa rin ni Dami, humawak sa ulo at umungol sa sakit. Naasar ang lalaki. Itigil mo yan, nakakapikon na. Mabilis na niyakap ni Mio ang anak. Tinitigan niya ito, lalong gamulo ang isip. Mas mabilis lumalala ang kondisyon ni Dami kaysa dati. Kailangan na niyang magpahinga. Kung hindi, delikado. Dalawang bagay ang nakakaapekto sa sitwasyon. Ang insidente mula noong nakaraang linggo. At ang kakaibang katawan ni Emsek. Nakagat siya ng zombie pero nakaligtas. Hindi lang nakaligtas, mas malakas pa siya kaysa sa mga ito. Nagbago na ang katawan ko. Hindi na ako ang dati. Baka, zombie na rin ako. Nagbago ang eksena. Nasa Mepopjang branch sila, ang pinaka-estratehikong lugar sa unang yugto ng outbreak. Sinuri ni Emsak ang paligid, puno pa rin ng mga supply, nag-iisang lugar na may gumaganang depensa. Tinitigan niya ang isang sulok. Ligtas siya dito, bulong niya habang tinitingnan si Amy.
Ngunit may kakaibang bagay na nakatawag ng pansin niya. Bakit gumuho ang katabing gusali? Hindi dapat ganito. Nagtaka ang sundalo sa tabi niya. Ang weird mong magsalita. Taga-future ka ba? Ngunit sumagot din ito. 3 araw na ang nakalipas, sinalakay kami ng horde. Nagpakita si Captain Hiyari, binomba ang kabilang gusali kasama lahat ng zombie. Siguro tuyong pusit na yung mga yun ngayon. Tumigil siya, dumura. Kung may nakaligtas man, mabubulok din yun sa loob. Ngunit napansin ng mga sundalo, nakatitig lang si Mink, tense ang katawan. Hoy, bakit ganyan ang tingin mo? Baka iniisip mong may zombie pang lalabas dyan. Asar ng sundalo, hindi niya alam, may gumagapang na pala sa likuran niya. Isang zombie, hindi basta zombie, isang higanteng zombie. Paglingon niya, natigilan siya. 10 beses ang laki nito kumpara sa karaniwan. At hindi siya makagalaw. Bago pa man makapanik ang iba, naitaas na ng halimaw ang nabubulok nitong braso at ibinagsak sa lupa. Sumabog ang lupa at debris. Narinig ni Hiyari ang kaguluhan at dali-daling tumakbo. Sumalpok ang higanteng kamay sa direksyon niya, ngunit mabilis niyang naiwasan. Nagpanik ang mga sundalo. Zombie, ano yun? Saan galing yan? Lumapit ang halimaw kina Manek at Dami. Sumigaw si Hiyari. Open fire, lahat putukan, sunod-sunod na bala ang pumutok sa hangin. Ngunit kahit paulit-ulit na tinatamaan, nakatayo pa rin ang dambuhalang zombie. Itilt nito ang ulo, at naglabas ng nakaririnding sigaw. Isang hampas lang ng kanyang braso, maraming sundalo ang nalipad, patay agad. Isang sundalo ang naiwan, nakaluhod, nanginginig. Lumapit ang higanteng bangkay, nakayuko sa kanya. Handa ng sumugod. Ngunit biglang may bag na lumipad sa ere. Dumating si Hai sa oras. Hinailan niya palayo ang binata at sinigawan ito. Magpakatino ka, gusto mo bang mamatay? Opo ma'am. Nanginginig pa rin siya, ngunit sa loob-loob, natatakot din si Hiyori. Hindi ito normal na zombie, sabi ng kanyang instinct. Lahat pumasok na sa supermarket ngayon. Utos niya, 4 silang sabay-sabay na tumakbo. Ngunit biglang sumigaw si Mincy. Hinte! Tigil, tumakbo ka na lang, sigaw ni Hai. Napatingin si Mio sa kanyang anak, hirap na hirap huminga. Tumigil siya sa pagtakbo, nagpa siya ng tahimik. Bigla siyang lumingon at sumugod pabalik sa zombie. Nagngalit ang kanyang ngipin, pinuno ng galit ang kanyang kamao. Binangga niya ang bakod, sinusubukang akitin ang halimaw. Habang distracted yan, hanapin ang weak spot. Utos ni Hai, ngunit natigilan siya. Sandali. Sa harap ng supermarket, may mga matanda at bata, nananatili sa unang palapag. Hindi pa sila naililikas. Buwisit, mura ni Hai. Ako ang aakit dito, kayo pumasok na. Ngunit napansin niyang mag-isa si Dami. Nasaan ang tatay mo? Sigaw niya. Hawak ni Dami ang kamay, itinuro ang gilid. Sinundan ni Hairi ang direksyon. Nakita niya si Minsk, magkasama ang 2 kamay. At sa isang brutal na galaw, ibinagsak niya iyon diretso sa ulo ng zombie. Sumabog ang dugo sa lahat ng direksyon. Nadurog sa isang hampas ang dambuhalang bangkay gamit ang kamao ni Mo mismo. Basang-basa na ng dugo ang kanyang mga braso. Ngunit hindi pa siya tapos. Itaas niya muli ang kamao, handang sumugod. Lahat, mga sundalo, survivors, pati si Hiyori, natigilan, nanlalaki ang mata. Isang ama ang pinapanood nilang durugan ang isang halimaw na hindi kayang paslangin ng bala. Takip ng isang ama ang mga mata ng kanyang anak para hindi makita ang karumal-dumal na eksena. Umuungol pa ang halimaw bago tuluyang bumagsak, nanginginig, tapos wala nang galaw. Nakatayo si Minsk sa ibabaw ng bangkay, hingal na hingal. Pagod na pagod. Lumapit si Hairi, hawak pa rin ang kanyang baril. Nakatingin ang lahat. Mahinang nagsalita si Mino. Pasensya na, tumingin siya kay Dami. Nabali ko ang pangako ko sa'yo, bulong niya. Napangisi siya ng mapait. Natakot ako, hindi ko gustong makita kang masaktan. Kaya ako nag-alinlangan. Biglang itinaas ni Hairi ang baril at itinutok sa kanya. Matalim ang tingin. Sino ka ba talaga? Sigaw niya. Ngunit hindi natarante si Mock. Dahan-dahan niyang itinaas ang kamay at inayos ang kanyang sunglasses. Ryuminik, pakilala niya. Ama ni Dami. Nag-aalala si Dami. Huwag, Dad, bulong niya. Ngunit tumingin si Mino diretso sa mga mata ni Hairi, matalim at kalmado. Zombie, sabi niya. Ako ang eksperto sa kanila.
Parang kulog ang mga salitang iyon. Tahimik ang lahat. Nag-echo si Damian at Harry. Eksperto, ngunit tuloy lang si Minnie. Mula nang magka-outbreak, inaral ko ang bawat kilos nila, ang katawan nila, ang kahinaan nila. Lahat para mabuhay kami. Ngumiti siya, tila walang nangyari. Masaya akong makatulong. Sana maalagaan niyo kami mula ngayon. Sandali, ngumiti rin si Harry, pero hindi abot sa mga mata. Ah, ganun pala, sagot niya. Bigla niyang binunot ang kutsilyo at itinutok sa kanyang leeg. Hoy! Anong ginagawa mo? Takot na takot. Ngunit hindi umatras si Mino. Malamig ang boses ni Harry, hawak ang patalim, nakatingin sa bangkay ng zombie at bumalik kay Mo. Ang halimaw na yon, hindi tinablan ng bala, pero dinurog mo ng mga kamay mo. Lalong sumeryoso ang tinig niya, halos umungol. Yung mga pulang mata mo, katulad nila. Sabihin mo sakin ang totoo. Tao ka pa ba talaga? Matalim na tanong ni Harry, hawak ang kutsilyo sa leeg ni Mino. Kalmadong sagot ni Mick. Hindi, tinablan sila ng bala. Pinahina lang, ako na ang tumapos. Parang propesor siyang nagpatuloy. Yung halimaw na yon ay fused zombie, dalawang nilalang na pinagsama. Matindi ang lakas, matibay ang depensa. Pero may kahinaan, sa ilalim ng panga. Ngumiti pa siya habang nagtuturo gamit ang daliri, pero sa loob-loob niya alam niyang kailangan ng lakas na parang martilyo ng bakal para talagang tumagos. Hindi pa rin kumbinsido si Harry. Ang mga mata mo. Agad siyang sumagot. May melanin deficiency ako mula pagkabata. Palusot man, sapat para mapatahimik ang tanong. Tinuro niya ang patalim. Mukha pa rin ba akong zombie sa'yo? Bahagyang natigilan si Harry. May mali pa rin sa'yo, bulong niya. Biglang sumugod si Dami at hinayla siya. Tama na po, pakiusap. Unti-unting ibinaba ni Harry ang kutsilyo. Pinapayagan kayo. Tumindig ng maayos, pasok na. Lumakad siya palayo, malamig ang tinig. Simula ngayon, babantayan kita, Mr. Expert. Naglatag ng mga kumot ang survivors. Mahinang bulong ni Mino, salamat. Ngumiti si Dami, buti at hindi ka nabuking. Huminga siya ng malalim. Grabe ka magsinungaling na parang totoo. Halos sumabog ako sa kaba. Pero kalmado ka lang. Nagbiro pa. Huwag ka lang gagawa ng kabaliwan, baka magsuspecha sila. Biglang tanong, kilala mo ba talaga yung babae kanina? Nagkunwari si Mick. Hindi, nabasa ko lang sa mukha niya. Ngumiti si Mino, puno ng lamang. Marami kang itinuro sa akin, sa bawat pagbalik ko. Ikaw ang guru ko. Nalito si Dami, ilang beses na ba talaga? Nagpaalam si Mino, diyan ka lang, kukuhanan kita ng pagkain. Habang naglalakad, naalala niya ang bilin ng anak. Promise me, Dad, kahit anong mangyari, huwag mong ipapaalam ang totoo. Baka saktan ka nila, kailangan mong mangako. Pagbalik niya, mahimbing nang natutulog si Dami. Tinakpan niya ng kumot, ngunit nanlamig ang mukha niya. Ano to? Labas ng gusali, mahigit 100 zombie ang nagtitipon. At hindi pa man lumilipas ng 1 linggo, nagsimula nang mag-mutate ang mga ito. Masyadong mabilis, sa lahat ng 79 na beses ko, ngayon lang ganito kabilis. Sa kagubatan, lumitaw ang isang halimaw na may mahabang dila, higit 1 metro ang haba. Kasunod pa nito, mas maraming braso, bunganga na umaagos ng kulay lilang likido. Parang sila mismo ang target ni Mino at Dami. Lumabas si Mo, mabigat ang aura. Komplito na pala kayo rito, mabuti. Sige, simulan na natin. Itinulak niya ang bakal sa lupa, at sumugod. Isang hampas, pugot ang ulo ng halimaw. Sunod-sunod, parang bagyo, bagsak ang mga zombies. Isang kagat, napigtas ang kanyang braso. Ngunit muling tumubo sa harap nila, kumpletong laman, buto, balat. Namula ang kanyang mga mata, parang diablo. Blag, blag, blag. Sunod-sunod na suntok, pinulbos niya ang bawat isa. Lumabas pa ang mas maraming mutasayon. Pinalibutan siya, handa ng lamunin. Isang pagsabog, lumipad ang mga halimaw. Tumalon si Minsok mula sa usok, bumagsak na parang meteor, pinilas ang lahat sa isang iglap. Walang nakaligtas, hanggang sa natira ang 6 na bisig na halimaw. Ngunit isang malakas na tapak lang, durog ang bungo. Ang ingay mo, sigaw niya habang pinupugot ang ulo. Tahimik, walang natira, ngunit nananatili ang matinding galit sa kanyang mga mata. Siya nagising si Dami, inabutan siya ng kanyang ama ng pagkain.
Gutom ka na siguro, anak. Ngumiti si Dami at masayang kumain. Ngunit sa kabilang silid, sumisigaw si Captain Hayeri. Ulat ng sundalo. Lahat ng zombie sa sektor na yun, nawala. Wiped out sa loob ng 4 na oras. Gulat at galit si Hayeri. Ano, nagpatayan sila? Hindi, ma'am, parang may isa lang na pumatay sa lahat. Nanlaki ang mga mata ni Hayeri. Tumingin sa mapa, at tumindi ang kutob niya. Hindi pwedeng magtagal dito. Simula ngayon, maghanda. Lilikas tayo sa A-Mart. Sa bintana, may lalaking nakadikit ang mukha, nanlalaki ang mga mata. Ha, totoo ba to? Sa labas, bakante ang mga kalsada. Walang zombie, kalat lang na gamit at mga bahay na iniwan. Buwiset, naglaho silang lahat. Totoo bang nawala? Tanong ng isa. May babaeng sumigaw, narinig ko rin, wala na yung ingay. Wala na yung alulong. Nagliwanag ang kanlungan. Ligtas na tayo. Wala na ang mga zombie. Lumapit si Dami sa ama. Dad, parang wala na talaga sila. Hindi sumagot si Minsok. Tahimik niyang isinuot ang helmet sa ulo ni Dami. Mabigat ang boses. Dami, pakinggan mo ko. Ano man ang mangyari, huwag mong huhuberin ang helmet mo. Naiintindihan. Ha, kahit ano man ang mangyari. Dumating ang grupo ni Hayeri na may megaphone. Malinaw ang tinig. Ngayong umaga, bagaman di pa natin alam ang sanhi, nakumpirma naming nalipol ang lahat ng zombie sa area. Nag-explode ang tuwa ng tao. Buhay tayo. Tapos na. Tumigas ang mukha ni Hayeri. Dahil dito, sisimulan natin ang evacuation procedures. Lilikas tayo mula A-Mart. Biglang nagbago ang mood. Evacuate. Bakit aalis kung wala na ang zombie? Tama ba yung narinig ko? Aalis tayo. Malamig pero tiyak si Hayeri. 3 araw bago naputol ang komunikasyon, naka-direct contact kami sa 2nd Armored Brigade sa Gyeonggi. Sila lang ang natitirang puwersa sa rehiyon, kumpletong armored vehicles, tao, at kakayahang tumanggap ng mga sibilyan. Sumabog ang duda. Isang tawag lang pagbabasehan. Paano kung peke yun? Tahimik si Hayeri, matatag. Alam ko kung sino ang nasa kabila ng linya. Codename, Blue Hawk. Kung siya yun, mapagkakatiwalaan. Pero hindi kumbinsido ang ilan. Reckless. Kung lalaki ang namumuno, hindi ganito. Asar ng isa. Anong sinabi mo? Kumidlat ang tingin ni Hayeri. Pumutol sa ingay ang kalmadong boses ni Mino. Lumakad siya, mabigat ang bawat hakbang. Babalik ang mga zombie. Sumimangot ang lalaking sino ka para magsabi niyan. Bamulong ang ilan, yung expert. Mababa at matatag ang tinig ni Minsok. Kung mananatili kayo rito, para na rin kayong inihahain sa pinggan. Nanlamig ang lalaki sa titig ni Minsok, parang tumingin sa isang nilalang na namatay na at nagbalik. Wala siyang nasabi. Umatras, nakayuko. Dad, bakit? Bulong ng anak niya. Lumapit ang isa pang lalaki. Kung sasama kami sa militar, may garantiya ka bang mabubuhay kami? Wala, diretsyong sagot ni Mino. Kita muna, puro salita, sigaw ng lalaki. Kalmado si Mino. Sige, ikaw naman. Kung walang armadong protection, sa tingin mo mabubuhay ka. Tahimik ang lahat. Unti-unting nagbago ang ihip. Tama si Captain Chai. Kung wala ang mga sundalo, patay na tayo noon pa. Sige, pagkatiwalaan natin sila. Trust the military. Trust Captain Shaw. Sigaw ng karamihan. Napatigil si Hayeri, nabigla sa bilis ng pagbabago. Sino ba talaga ang taong to? Sambit ni Mino, kalmado. Hindi mo kailangang magpasalamat. Hindi naman ako nagpasalamat. Mabilis na balik ni Hayeri. Inabot ni Mino ang kamay. Ginagawa ko to para sakin at sa anak ko. At naniniwala ako, kung may makakagawa nito, ikaw yun, Captain. Nanigas sandali si Hayeri, saka muling tumindig na parang commander. Simula ngayon, evacuation plan, execute. Ito si Captain Shahayiri. Pangako, ilalabas ko kayong lahat ng ligtas. Nag-umander ang mga bus at military trucks. Alerto ang mga sundalo, nakaposisyon ang mga baril. Sa isang sasakyan, nakasimangot si Dami, suot pa rin ang helmet. May estrangherong katabi, bantay sarado sila ng mga sundalo. Sa isa pang sasakyan, nakatayo si Hayeri, nakatanaw sa labas. May mahinang whistle sa hangin. Road sign ang lumitaw mula sa dilim. Matagal na mula nang tumawid ako ng Han River. Tawa ng driver, malamig si Hayeri. Diyan magsisimula ang totoong laban. Corporal Shin, sigaw ng kasama.
Sa unahan, isang zombie. Kasunod, dos-ina, rumaragasa mula sa anino. Radyo ni Hayeri. Zombies spotted. Combat procedures, go. Civilians at transport, kanan. Combat units, kaliwa. Naghiwa-hiwalay ang convoy. Characteristic hashtag isang of zombies, sigaw ni Hayeri. Mas sensitibo ang pandinig kaysa paningin. Nagbagsak ng empty cans ang mga sundalo sa isang direksyon. Lumihis ang mga zombie papunta sa ingay. Gumana, sundan ang distansya, huwag papalapitin. Kabado ang driver. Captain, damadami sila. Aabutan tayo. Sa hangang bridge tayo, utos ni Hayeri. Pagdating, wasak ang gitna ng tulay. Prente si Hayeri, malakas ang boses. Characteristic hashtag 2, kapag nakaamoy ng tao, sugod sila, anumang kondisyon. From Ino ang sasakyan. Abala pa rin ang ibang zombie sa ingay ng lata, pero may ilan na lumingon sa grupo. Huli na para sa mga lumingon. Umulan ng bala, nagkadurog-durog ang mga bungo, padagdag ng padagdag ang dumarating, lahat sumisiksik sa iisang pwesto. Characteristic hashtag 3, bulalas ng isa. Ang mahina nila, ang likod. Dumagundong ang bakal sa lupa. Mula sa likuran, dumadagandong na steamroller na minamaneho ni Minsok. Sa isang napakalakas na buwelta, binanatan niya ang zombie mula sa likod. Dumurog ang laman at buto. Galit ang nakaukit sa kanyang mukha. Steamroller, makina na dinidikdik ang kahit ano sa ilalim ng 10 toneladang puwersa. At ngayon, iyon mismo ang minamaneho ni Minsok, dinurog ang horda. Dalawang zombie ang biglang nag-fuse, naging isang nakakadiring masa. 4 ang mata, sumigaw ng matinis. Pero kahit anong halimaw ka pa, kapag dumaan ka sa drum ng steamroller, tapos ka na. Naramdaman ng iba ang panganib. Huli na, saan dumaan si Mi? Nagkalat ang pinitpit na bangkay. Sa loob ng cab, nakakuyong ang panga ni Mino. Matalim ang tingin. Buong focus sa pagmamaneho. Sa loob ng civilian transport, katabi ng matanda si Dami. Mahigpit ang hawak sa backpack. Mabigat ang tingin. Bakit kailangan ikaw? Tanong niya noon. Mahinahon ang sagot ni Mino. Dahil walang ibang makakagawa, nasa hanay lang ako ng mga sundalo. Huwag kang mag-alala. Paano kung malaman nila kung sino ka? Radyo, bumalik na ang unit ni Captain Chi. Naalala ni Dami ang bilin ng ama. Support lang ang role ko. Wala nang iba, ngunit sa bintana ngayon, nakikita niyang umaararo ng undead ang napakalaking steamroller. Dad, hindi mo hahayaan na mabuking ka, di ba? Lahat umatras. Sigaw ng sundalo. Yes, ma'am. May naiwan pang iilang humahabol. Isa-isa silang naplat sa ilalim ng makina ni Minsok. Isang sundalong nasa bubong ang napasigaw. Tinapos niya lahat sa isang pusada. Lumubog ang araw. Tuloy ang convoy, tuloy-tuloy ang takbo. Isang batang sundalo sa bubong ng steamroller ang tumawa. Captain Shaw, panalo tayo. 6:45 p.m. Nakarating ang buong 2nd Mechanized Infantry Brigade sa susunod na himpilan. Isang kritikal na stronghold papuntang Daejeon. Ngiti si Mino sa manibela. 8 araw lang, record. Nawala ang ngiti. Kumunat ang noo. Bawal magpakakampan. Isang pagkakamali lang, pwedeng masaktan si Dami. Di ako lalayo sa mga natutunan ko sa mga nakaraang buhay. Ito pa lang ang simula. Insane yun, sir. Expert ka talaga, sigaw ng batang sundalo. Sa totoo lang, ayaw ko sana makipag-team sa'yo. Pero kung wala ka, baka patay na kaming lahat. Nakita lang namin yung makina, sabi ng isa. Di namin inakalang may maglalakas loob magmaneho. Dating trabaho mo, kargador, biro niya, tawa si Minaw. Hindi, natuto lang. Sa mundong to, kung mas marami kang alam, mas mataas ang tsansa mong mabuhay. Lumabas din sina Hayeri at Mick sa sasakyan. Buti ligtas ang lahat, sabi ni Hayeri, sabay pamurol ng leeg, at nagpasalamat pa. Napahangas si Mick, nakangising sumusunod. Oy, pwede pakiulit yung huli. Hindi ko narinig masyado. Ingay mo, iritadong balik ni Hayeri. Sa unahan, naghihintay si Sergeant Lee, commander ng 1st Company ng 2nd Mechanized. Kasama ang isa pang sundalo. Captain Shahayiri, inaasahan ka namin. Nagulat si Hayeri. Kilala niyo ako? Yes, ma'am. Sabi ni Colonel Shaw, sa galing mo, darating ka ngayong araw. Nagiba ang mukha ni Hayeri. Colonel Shaw, ngumisi ang sundalo. Quote,
May darating na babaeng opisyal, malakas ang boses, matigas ang ulo. Dilim ang mukha ni Hayeri, parang tigre. Nasaan ang Colonel? Sa rear gate po, may nagpakitang zombie. Napatigil si Hayeri. Si Colonel mismo ang pumunta. Siya ang nanguna. Tawa ang sundalo. Hindi po, ma'am. Huminga ng maluwag si Hayeri. Buti naman. Hindi na siya bata. Umismid ang sundalo, pabulong. Ganon ba? Tumingin siya sa isang direksyon. Doon, may matikas na anino. Malapad ang balikat. Mabigat ang presensya. Si Colonel Shaw. Siya mismo ang tumapos. Fonster. Rear gate. Dalawang sundalo ang nakabantay. 35 minutes, 27 seconds, sabi ng isa. Sir, record yan. Tumawa si Colonel Shaw, mababa, nakakalokong tawa. Mas mabisa ang talam kaysa bala. Nakabulagta ang hindi na. Makilalang zombie. Ngisi ang Colonel, kita ang ngipin. Yan ang satisfying. Wala pa ring tatalo sa hiwa. Nanginginig ang dalawang batang sundalo. Sir, pakigamit na lang po ng baril next time, paano kung nakagat kayo? Halakhak ang sagot. Ako, si Cha, kakagitan ng ganitong patay gutom. Huwag niyo kong patawanin. Yuko siya sa bangkay. Isang tingin pa lang, alam ko agad. Tumindig, tumingin sa dalawa. Sa ganyang galing nyo, paano nyo ko matutulungan? Abala lang kayo. Nagkatinginan ang dalawang sundalo. Aray, sir, pero, may punto. Umusad ang Colonel, minasahe ang likod. Og, talagang walang patawad ang edad. Wala na ba talagang matinong mandirigma kundi puro bagets? Narinig, syempre, ng mga bagets. Sa likod niya, isang dambuhalang zombie ang unti-unting tumayo. Lumingon si Cha, bahagyang taas kilay. Buhay ka pa, sumugod ang halimaw. At biglang pinitpit sa ere ng steamroller ni Minsok. Na dumating na parang kidlat. Ano yun? Napaatras ang dalawang sundalo. Sumangkit ang mata ni Colonel Cha. Hawak ang sandata, diretso ang tingin. Isang tingin lang, alam ko na. Pero ngayon, napahinto siya. Umikot ang alikabok, sumangaw ang init. Lumakad palabas si Minek. Mabigat ang killing intent. Bulong ng Colonel. So, ano ang combat level nitong isa? Kalmado si Mino. Magandang araw. Kasama ako ni Captain Hayeri. Ryu Minek. Narinig ko ang sitwasyon, tingnan ko kung makakatulong. Hindi pa siya tapos, kumalabog ang sandata ng Colonel, pababa sa ulo niya. Umilag si Mino. Colonel, civilian yan. Sigaw ng sundalo. Naputol ang boses. Hindi, imposible. Hawak ni Mick ang talam, isang kamay lang. Hinahawakan lang. Nagulat ang sundalo. Colonel, hindi umurong si Cha. Red alert. Umatras lahat. Tinitigan niya ang pulang mata ni Miniek. Mababa, malamig. Halimaw to. Mahinang buntong hininga si Mino. Hindi ko malilinlang ang mga mata mo, ano? Sumigaw siya, malinaw, buo. Napatigil si Cha. Anong? Ikinabig ni Minsok ang palso. Kumidlat ang puwersa, at nabasag ang espada ni Colonel Cha. Lumusot sa hangin ang mga piraso. Nakaiwang kamay ng Colonel, nakakapit pa rin sa kapirasong hawakan. Bahagyang yumuko si Minsok. Kailangan kong manatili rito. At para dyan, kailangan ko ang pahintulot mo. Pero alam niyang hindi sapat ang salita. Nakatitig si Cha, hindi makapaniwala. Itinaas ni Mick ang parehong kamao. Tumindig sa combat stance. Sige, ipapakita ko sa iyo kung sino talaga ako, sa wikang naiintindihan mo. Kung nagustuhan niyo po ang ating video, please paki-like po ito at mag-subscribe na din po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong suporta.